Sabi mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa sa interview ng Inquirer, yung documents niya linking Marcos to alleged drug use, hindi man niya fabricated. Ayan po yung kanyang sinabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer. De la Rosa, documents linking Marcos to alleged drug use not fabricated. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan? Naniwala ka sa sinabi ni Bato? Kailangan siguro, Senator Bato, mag-invite ka ng mga experts, mga technical experts, sa ilalim po ninyo sa forensic examination, yung papeles, yung document, di ba dapat ganon ang ginagawa to prove na hindi yun dinoktor? Kasi pag statement lang po ninyo, wala man kayong technical expertise, magdududa po yung publiko. Kasi unang-una, yung mga taga-PDEA, yung mismong nagsabi, hindi yan galing sa amin. So saan galing? Ang umaamin si Morales na siya yung nagpirma daw noon. O ngayon, saan niya yun hinugot? Di ba? Kung hindi galing sa PDEA, pinapanindigan po ng mga taga-PDEA, hindi man yan galing sa amin. So it is not a leaked document. Kasi pag sinabi mong leaked document, di galing doon sa PDEA mismo. Sabi po ni Lasso, wala niyang ganyan sa amin. Hindi galing sa amin yan. So malamang sa malamang, talagang fabricated yon. Yung mga data doon, kinopya lang. So, importante, Senator Bato, investigator ka. Sabi po ninyo, kasi na-insulto ka doon sa parang tinuturuan ka. Yan man talaga gali noon mga kababayan. Assuming masyado. Kaya na-blood po si Senator Bato kasi may nag-feed sa kanya. Binabanatan ka niya ni Marlica. Umusog po. Pinakusa po si Bato na baka binayaran na ni First Lady Lisa Marcos. Kaya ganon yung mga pagtatanong. Gustong turuan si Bato kung paano yung pamamaraan sa pagtatanong. General niya, Mr. Maravillas, tinuturuan ng isang vlogger lang na wala man ngang experience sa journalism. Ganon nga po, masyadong assuming. Kaya po, sabi ni Bato, top-notcheran niya ako doon sa academy yata yon, sa kurso, sa investigation. Galit na galit po si Bato. So yun po ang maganda siguro, suggestion na natin. Kasi alam kong magaling ka naman, hindi ka magiging senador, general, naging chief PNP. Kung hindi ka magaling, kaya lang siyempre, may mga experts sa bawat larangan po. So para maniwala yung publiko, then you invite experts. Parang sa korte, di ba? Kailangan expert opinion. Pag hindi, sinabi lang po ninyo, magdududa po yung publiko. Unang-una, yung source ng information. Yung witness po ninyo, kaduda-duda, tambak yung kaso. Kaya nga natanggal sa PDEA, ginawa nga na buhay po yung yung pagkikasing po ng mga suspected personalities na nagagamit ng droga, ginawang negosyo. So hindi pwede po siguro na dahil kumbinsido kayo, okay na yun. Importante na ma-establish sa inyo pong investigation sa Senado na ang document ay leaked document talaga. Authentic siya. Kasi yung term nga po na leaked document, basag na po doon sa investigation. So, ang mangyayari niyan, it is your word and your witness word against the statements and words ng mga taga-PDEA. O sino ngayon yung paniniwalaan? Kasi nag-certify na po yung PDEA. Government agency yon. Wala man na niya. Hindi man yan galing sa amin. So malamang sa malamang mga kababayan, dinoktor lang yan. Dinoktor lang po yon. Gawa-gawa. Fabricated, manufactured.
document para nga po ang intensyon siraan yung ating Pangulong BBM. Basag na basag po doon sa investigasyon. So, hindi madadala po dito sa pa-interview ninyo sa Philippine Daily Inquirer. Malayong paniwalaan po yung statement ninyo. Sabi dito, former top cop turned Senator Ronald Bato de la Rosa is convinced that leaked documents supposedly linking President Ferdinand Marcos Jr. and actress Maricel Soriano to alleged drug use are not fabricated. Ang isa pang nakapagtataka rito, hindi ko maintindihan kung bakit si Maricel Soriano many times na-implicate yung kanyang pangalan. Matagal na to na mga kwentuhan, mga kababayan, kaya nga po may investigation na ngayon. Walang reaction galing kay Maricel Soriano. Oy, Madam Maricel Soriano, Maria, kailangan siguro magpa-interview ka dyan sa Maynila. Kasi na-implicate yung pangalan po ninyo na nasa lista kayo ng target ng PDEA daw doon sa alleged leaked document na nagagamit ng droga. You see, walang nag-interview. Baka ayaw ni Maricel na magsalita. Wala man na niyang kakwenta-kwenta yan. Hindi man kapanipaniwala yung witness. Hindi nga po kinukover ng mainstream media. Walang wide coverage ng issue ito po. Para sa kanila, pagsayang lang anya ng ng oras namin yan. Wala man na niya kakwenta-kwentang kwento. Hindi siya nag-occupy po ng front page ng mga national dailies. Ang liliit lang po yung stories tungkol sa ginawang Senate investigation po. Sa bagay, yung issue nga po doon sa Shabu, close case agad. Ang pumapato lang po, yung SMNI, yung radyo lang po nila, pilit na pilit yung interview kay Bato de la Rosa. May nag-share sa akin ng video po. Pinipilipit masyado ng nag-interview. Si Badoy sa kasi ka-Eric. Mas marami pa po yung sinasabi ng nag-interview kaysa kay Bato de la Rosa. At pilit na pinagtatakpan po yung pagkalat doon sa Senate inquiry ni Jonathan Morales at saka yung pagka-high blood po ni Bato kay Maharlika, pilit na pinagkakasundo. Si Maharlika po nag-sorry na. Hindi siya mag-sorry. Pero tingnan natin, mga kababayan, kung itutuloy pa rin yung subpena. Kasi pinapasubpena siya ni Senator Bato. Kasi inaakusa si Bato, mga kababayan, na binayaran na ni Lisa Marcos. So the documents in question are the Philippine Drug Enforcement Act's authority to operate and pre-operation report dated March 11, 2012. Sabi ni Bato, ako masabi ko, it is existing. It is existing yung papel na yan dahil klaro man na sa nature of the paper na tinitingnan ko. Hindi yun AI generated. Hindi yun siya gawa-gawa lang. Sabi po ni Bato sa interview po ng Radyo 630, yung Inquirer Radio ito po. Radyo 630 ng Inquirer. So kung statement lang po ninyo, paningin lang po ninyo, walang qualification, validation galing sa mga technical experts, malayong maniwala yung mga mamamayang Filipino sa sinasabi po ninyo. Unang-una, nag-deny na po yung mga taga-PDEA, hindi galingan niya yan sa amin. Wala kaming ganyan. O ngayon, sinasabi po ninyo na sa tingin ninyo hindi gawa-gawa kasi may butas siya na parang tinanggal doon sa file. Iba kayong file yun yan, no? May sariling file si Jonathan Morales kasi gawain niya yun. May sarili siyang file doon yun na tinanggal niya at dinoktor. Tapos yung data doon, yung plate number, sabi ninyo po organic, plate number ng mga sasakyan yun yan sa PDEA, madali lang yung kopyahin. Isusulat lang naman.
Nakasulat lang naman yung plate number ng Isuzu. Mali pa nga yung spelling ng Isuzu. Yun ang sabi ni Bato rito. His point of reasoning, the mere punch hole marks a sin in the document. Kung yun lang po ang base ninyo na patunay na authentic, ang dali naman gawin yun. Punch hole lang. O di ba? Na ibig sabihin, galing sa file, o di may sariling file. Di ba pwede? Hindi ba posible na may sariling file din itong si Jonathan Morales? Kasi matagal na niyang gawain. Magawa ng ganyang operation para gawing hanap buhay yung tulad ng kaso niya, humingi ng 50 million. Yung na-report natin, mga kababayan, na-discuss natin doon sa previous video natin, mga kababayan, report ng Inquirer at Philippine Star ngayon, saka ni Kabayang Noli. So sabi niya, klaro na siya ay galing sa isang malaking parang folder. O, mayroon ding folder siguro si Jonathan, kung saan tinanggal lang siya sa fastener. Dahil yung pag-picture sa kanya at pag-photocopy ay nakikita sa kanyang hole puncher na dinaanan niya para ipasok sa fastener. Sabi ng senador, mababaw po. Kahit kami mayroon yan. May fastener kami at may ganyang file folder kami rito. Kahit sino pwedeng gumawa niya. Ang dali lang gawin niya ni Jonathan Morales. So sabi rito, in the hearing, PIDEA Director General Moro Virgilio Lasso categorically stated that the documents were fake. This, however, was contradicted by former PIDEA investigation agent Jonathan Morales, siya man lang yung nagkukontra, who stood firm that the leaked documents linking Marcos and Soriano to illegal drugs were authentic. Morales was the signatory to the documents. So it will be the words of Director Lasso and Soriano. O ngayon, sino yung credible doon? Si Lasso o si Morales? Natambak yung kaso. Kaya nga po siya natanggal dahil sa ganyang gawain. Tama ba? So ang solusyon po, kailangang examinin po. Forensic examination, yung document. At saka, tama na ipatawag si Marlica para matrace kung sino yung nag-email sa kanya. I-trace ninyo. Mayroon naman di ba mga PNP cyber experts? Computer experts? Madali yan matrace. Alam ninyo. Gisay ninyo si Marlica. Kailan niya yon na-obtain na document? Sino yung bigay sa kanya? I-trace ninyo yung email. Kasi online yon. Ipinadala sa kanya kasi si Marlica nakabase sa Amerika. O tingnan natin para malaman yung katotohanan. Kasi ang nililink ninyo rito, hindi ordinaryong tao. Gustong pabagsakin po through this serious accusation na yung ating Pangulong Bongbong Marcos bangag. Adik po na ang ultimate objective, mga kababayan, gatungan po ang EDSA people power or mapuwersa ang ating Pangulong Bongbong Marcos with this pressure na gustong lasunin ang isipan ng mga tao na adik siya, dapat mag-resign. Kasi ang linya ng propaganda ni Harimau, napakinggan ko kanina yung video niya, kaya gusto tayong isobo sa giyera, gusto tayong dalhin sa kaladkalin sa giyera with China proxy war kasi hindi nasa tamang pag-iisip yung ating Pangulo kasi bangag. O di ba, napakaseryoso yung akusasyon. Yun ang agenda po, mga kababayan nila. Kaya sige gawa nila ng kwento. Ibaliktad po yung result ng investigation ni Bato. Durug-durug po. Kaya tama itong sinir dito, mga kababayan, ng isang netizen. This is an analogy of the case. Ito, sinir po ni Melchor Vergara. Expand your brains a little bit. Posted by Tia Tan. Sabi niya,
Imagine niya a counterfeit Louis Vuitton handbag. Just because the handbag has the LB logo that looks authentic does not mean niya it was bought from a Louis Vuitton store. Tama, daming fake na ngayon. It is also does not mean that Louis Vuitton itself produced the fake LB purse. In reality niya, the counterfeit Louis Vuitton handbag was likely created by a company based in China with a goal to scam the people. Their goal is to deceive and mislead the people and damage Louis Vuitton's reputation. Similarly, a fake document with a fake PDEA logo and markings does not mean it originated from within PDEA. Most likely, the document was created by external entities such as political opponents, malicious PR operators, or paid China propagandists who want to launch a smear campaign against the president by making it appear as though the document came from PDEA. Tama. Just as the fashion brand did not produce the counterfeit handbag, PDEA did not create the fake document. The fake document is a product of external manipulation designed to deceive and mislead. Therefore, how can a fake document leak from within PDEA? It is if it was created outside of PDEA. Expand your brains a little bit, Lisa Marcos. Sinulat po ni Tia Tan. Kinote niya yung expand your brains a little bit. Kinote niya yung statement yon, mga kababayan ni Lisa Marcos. Di natin alam sa kung anong issue nang sabihin po yon ni Mrs. Lisa Marcos. Kinon lang po niya yon. Dinagdag lang niya yan dito to emphasize a point. So that is by analogy, mga kababayan. Tama yung kanyang sinabi po, yung kanyang paliwanag. Hindi nangangahulugan na yung Louis Vuitton na peke, alangan man sila yung magpeke niyan. Piniki ng outside entity. And it could be, malamang sa malamang, kasi wala nga po doon sa PDEA. Nagdi-deny ang PDEA, hindi niya galing yan sa amin. Wala kami yan. Never yan na galing sa amin. So it is wrong to call it a leaked document. Kasi pag leaked document, di galing sa kanila. Wala nga po eh. So therefore, kung hindi galing sa kanila, galing sa kung saan. Pwedeng sa recto, pwedeng sa computer na pag-aari ni Jonathan Morales, o pwedeng galing sa, sinabi dito, political opponents ng ating Pangulong Bongbong Marcos, PR operators, or paid China propagandists. Nang objective po, siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos ayaw ng China. Kasi, mga kababayan, naninindigan ang ating Pangulo to defend our West Philippine Sea. Kaya nga po, ang objective nila, itong mga operators na to, tanggalin, hindi man po hindi nila tinatago. Yan mismo yung statement po ni Arimao. Yung panawagan niya, mag-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos, wag na daw hintayin na palayasin siya mismo. So by force na. Yun ang banta, mga kababayan, ng kampo po ni Arimao. Hindi man nila, pinangangalanda kanila. Ngayon po sabi ni Arimao, Budol King, Rocky demands dictator Marcos to resign. Or else anya, be kicked out from office by the Filipino people. Yan ang threat niya, mga kababayan. Open threat. So tama yung mga analysis natin. Tama din yung nag-post na netizen. Yun ang agenda po nila. So possibly, kasi hindi po galing sa PDEA, outside entities po ang pinanggalingan. So iyon ang dapat na i-trace ni Bato. Pag hindi niya na-establish yun,
pagdududahan siya ng ating mga mamamayang Filipino na kasama siya. Yun ang intensyon, mga kababayan. Kaya nagmoto proprio investigate siya sa Senado. Kasi yung agenda, mga kababayan, ay tulad ng nangyari po kay Erap Estrada. Hindi nakatapos si Erap po. 2 years lang. Inid sa people power to. Pagkatapos, yung envelope yung nag-trigger, wala man palang laman. Gustong ulitin po nitong mga pro-China groups po. Gusto nang paupuin si Inday, mga kababayan. Hindi makapaghintay sa 2028. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.